siguro Maricel, correct lang kita, no? May Bang! Good news po ito, mga kabisdak. O hito na, lalo na po sa mga Duterte diehard supporters at galit kay Mangga Bulok ka na ba? Senator Idol Robin Padilla, nagpahayag pong handa siyang tumakbo sa pagka-vice presidente. Katandim po ni Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ayan po dapat para wala nang mga Marcoses na makabalik pa sa nasyonal. Anak ng kagwang, ayaw na po natin ng mga manggagamit. Parang awa nyo na idol. Pwede naman ganyan pala. Bakit ay isisigaw mo pa rin yung hinayupak na mangga? Pag-usapan rin po natin kung paano sinupalpal ni Ma'am Malu Tiquia itong reporter ng News 5. Sino ba ito? Maricel ba ito? O Maris? Hindi po nagpatinag si Ma'am Malu. Talagang itinama ni Ma'am Malu Tiquia ang disinformation ng naturang reporter sa kanyang interview po kaninang umaga po ito, mga kabisdak. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. O heto na, ang gulo-gulo, no? Dahil ginuloho nila. Mukhang tinamaan po talaga si Idol Robin Padilla ng mga bashing sa kanya. Dahil bigla-bigla naman po kasi siyang sumigaw na ang kanyang gustong vice presidente para kay Inday Sara ay si Senator Amy Marcos. So isa na po tayo dyan bumatiko sa kanya. Dahil tayong taga Mindanao, galit na galit po tayo talaga sa mga Marcoses. Pero bago po natin pag-uusapan itong pahayag na Idol Robin Padilla, pag-usapan po muna natin yung interview ng News 5 sa Filon Naan kay Ma'am Malu Tiquia tungkol po sa pag-deklara ni Vice President Inday Sara na tatakbo po siyang pagkapangulo sa 2028. Sinupalpal po ni Ma'am Malu Tiquia ang naturang news reporter dahil sa disinformation na kanyang sinasabi habang sa kasagsagan sa interview kay Ma'am Malu. Narito po, pakinggan natin po ito. Prof, alam naman po natin nangyari recently, nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Medyo napaaga no? May mga nagsasabi, yung impact nito sa impeachment, yung impact nito doon sa foreign relations. Pero sa tingin po ninyo, ano bang ibig sabihin nito? Kahit sa larangan ng politika. Banat, Ma'am Malu. alam mo Maricel, walang maaga, walang late sa paghahanda. Nagkataon na ang traditional is pagtatakbo kang national, kailangan ka maghanda ng 18 months. Okay. 18 months meaning 6 months from January to May. At saka ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa pagtakbo. Ang kanya namang in-announce ay intention to run. Correct. Alam ni Ted yan na ang kandidato, pag nag-file ng COC, kandidato na talaga. Ngayon, ito, intention to run. Parang yan sa Amerika, hinahalin tulad natin yung Presidential Exploratory Committee, ina-explore ano ang possibility tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas, at magandang timing, iya ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente. Simula second year sa office, no? Tinapon na yung tinatawag nilang proverbial sink sa kanya, tinapon na ang bahay sa kanya, halos maldugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey. Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton, comeback kid, no? Ito, hindi mo mapababa ng sad, hindi nagne-negative ang approval rating. Stop muna tayo doon. Kasi nga ako sa akin lang matindi po kasi ngayon yung propaganda laban kay Vice President Inday Sara. No, mga negative propaganda after po na magdeklara ni Inday na tatakbo po siya sa pagka-presidente. Ang kanilang binabato kay Inday Sara ay maaga daw, no, sa pagdideklara. Ito na nga ho, sabi ni Ma'am Malu Tiquia, kasama po yung mga mainstream media dito. Pinapakalat nila na namumulitika daw maaga. Depende po kasi yan sa depende po kasi yan sa political strategy ng isang kandidato na gustong tatakbo sa pagkapangulo. Si Vice President Inday Sara, ito yung nakikita niyang estratehiya. Unang-una, nabanggit ni Ma'am Malu Tiquia yung impeachment. Kasi gusto niya makikita dito kung sino ba talaga yung kakampi niya sa 2028 presidential election. Which is goods yan para kay Inday Sara. Para ngayon pa lang nakakapanan niya. Makikita na niya kung sino talaga yung para sa kanya at sino yung para sa mga bangag admin, dilawan, tinglawan. Ang masakit po nga lang dito, itong mga mainstream media, na para bang gusto nilang ipalabas, nakasalanan ni Inday Sara na nagdeklara siya sa pagkapangulo. Bakit po si Hontiveros? 'Di ba in interview siya nagdeklara natatakbo siyang pagkapangulo under opposition. Ang problema ngayon ay hindi pa po siya tinatanggap ng opposition, United Opposition na binubuo nila. Pero nagpahayag na po siya, natatakbo po siyang pagkapangulo sa 2028 pero hindi po nila ito pinansin. No, yung pahayag ni Hontiveros at hindi po sinasabi napakaaga po ninyo. Nagdeklara na tatakbo pagkapangulo, hindi big deal sa kanila. Pero pagdating po kay Vice President Inday Sara,
big deal sa mga bayarang mainstream media. At bigla agad sila nagpa-survey. Anong resulta sa survey? Lahat ng maraming Pilipino gustong maging presidente. Si Vice President Inday Sara, hindi na po yan kayang pagtakpan ng mga mainstream media. Buti na lang, mayroong mga political vloggers, mayroong mga political analysts, kagaya ni Ma'am Malutikia na sinasabi ang totoo, sinasabi yung realidad na kung ano po ang sitwasyon ngayon sa mundo ng politika ng ating bansa sa sagasagsagan ng kapalpakan ng gobyernong Marcos. Tuloy po, Ma'am Malutikia. Hindi nagne-negative ang trust rating. Sa akin, mahalaga yung trust rating, yung tiwala. Pero sige, nabanggit po ninyo na hindi bumababa yung trust rating. Tingnan mo, hindi niya nagustuhan, no? Komento ni, ni Ma'am Malutikia. Kasi pambato nila si Lini Robredo, Rizal Tibayros. Pero naman talaga, ma'am, masyado kang halata. O ito, pumalag siya sa hindi ba bumaba ang trust rating? Hindi naman talaga. Tumataas nga, sumisipa, positive pa nga. Ang bumaba si Dayunyor, negative. O yun, naging nga, loyo. Yung kanyang performance rating. Bakit nga po ba? Despite all the issues na unanswered, like yung confidential funds, for example, na laging ibinabato sa kanila ng administration na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag yung gastos dyan sa DepEd. Patay ka ngayon ni Malo. Nako ma'am, dali ka dito ni Mamalo. Hindi nagustuhan dito ni Mamalo yung tanong niya kasi para bang akusasyon, para bang sinasabi niya na talagang si Inday Sara hindi sumasagot, Inday Sara kurakot, no? Pero ito yung sagot ni Mamalo dyan, tibag ka At dyan. kahit daw doon po sa OVP. Oo, siguro Maricel, correct lang kita, no? May Bang! Maricel pala to si Maricel. Maricel, i-correct lang kita, no? Tanginumin. O ito, banatan mo Mamalutikia ng makatikim. Oh. may ruling na ang COA tungkol sa confidential fund. Hindi pwedeng i-reveal kung sino si Grace Piatos kasi alias yan at ginamit ang confidential fund para sa isang seguridad na bagay. Yung paggastos sa DepEd at saka sa OVP, alam ko yung sa OVP, kakulangan lang ng resibo at nabigyan na rin ng final, pati sa DepEd. Ngayon, kung kailangan i-explain yun, si COA, kasi third party si COA. Pero willing naman si Vice Presidente i-explain yun kung makikinig lamang. No? So, ang sa akin, ang dating, 399 nila yan last year. Akala ko nga may pagbabago dun sa mga charges na ibibigay. Pero pareho pa rin, no? And mind you, itong mga nangyaring ito, nangyari ng 2023, 2024, 2025, wala na siyang confidential fund, wala na siya sa DepEd. So, nagtiis siya dun sa Pondong Tinat at nakita naman natin na napapagkasya niya ang programa at pondo ng kanyang ahensya. Putang sakit mo, no? Animal! Maricel! Oh, Maricel pala to. Ayan na po yung sinasabi natin. Kayong mga bayarang media, huwag kayong mag-interview ng kagaya ni Ma'am Malutikia kasi talagang masupalpal kayo. Ayan o, talagang sunog na sunog siya dito. Kasi nga, gustong ipalabas ng mga bayarang media na si Inday Sara may kinurakot yung 125 million. Si Inday Sara mayroong kaso at sa mga budget ng DepEd, wala kang ganun eh. Bakit ba ayaw pong matanggap na kagaya ni Maricel, mga mainstream media, GMA, News 5, lahat, ABS-CBN, na sinasabi po ng COA na unmodified opinion? Mataas na trust and approval rating, bakit hindi po nila yan pinapakalat? At babalik pa rin sila sa argumentong mayroong irregularidad sa budget, sa OBP at saka sa DepEd. Wala na nga ho ngayon eh. Sinasabi na nga ho ng COA, malinis po ang paggamit ng budget ng OBP at ng DepEd sa panahon ni Vice President Inday Sara sa DepEd. Alam mo, tumpak dito sa sinasabi ni Mamalo, bakit si Inday Sara magpaliwanag eh? Yung mga Mary Grace Piatos, kung meron man yan, mga aliases, bakit si Inday Sara magpaliwanag? Ito, Commission on Audit, pagpaliwanagin nyo, tang inumin, oh. Ang problema dito sa mga kagaya ni Maricel na reporter, talagang nabusalan po talaga ito. Sinampal po ito ng malita-malitang pera talaga. Lahat kayo, mga bayarang media, ganun po talaga ang nangyayari. Oh. Kasi, bakit ganito po yung linyahan ninyo? Synchronize kayo. Gusto nyong ipalabas na meron talagang korupsyon, irregularidad sa nangyayari diyan sa OBP. Wala na nga ho eh. Yan ang totoo. Dapat isiwalat nyo na sinasabi ng Commission on Audit, unmodified opinion within 3 to 4 consecutive year sa panunungkulan ni Vice President Inday Sara bilang isang Vice Presidente na malinis ang kanyang audit rating. Hindi nila matanggap, no? Kasi gusto talaga si Inday Sara magpaliwanag for what? Para may content kayo. Para magpistahan ninyo si Inday. Wala na nga ho. Nandiyan naman yung COA, appointee man niya ni Bangag. Tanungin nyo na lang. Tuloy, Pero bagamat sinabi nga po ninyo yan na merong ganyan sa COA, still, isa pa rin po siya sa isyong nababato at inuungkat, lalo na po ngayon, merong 4 na impeachment cases na isinampa laban sa kanya. May mga nagsasabi, kabilang po yung Makabayan Block na parang pananakot tong ginagawang ito ni VP Sara, kaya siya nagdeklara eh. Baliw! Andan ka na naman, ma'am. Masupalpal ka na naman ngayon. Kayo nga dapat yung may papel dyan eh. Dapat pinapakalat ho ninyo na talagang walang mali na ginawa si Inday Sara. Kaso nga lang, ang pinapaniwalaan nyo, Makabayan Block. So ngayon, nandiyan na naman, sa bunganga mo na naman ang gagaling, pananakot. Pananakot pala, yung tatakbo ka sa pagkapangulo. Anak ng kagwang naman, oh. Ang pananakot, gugurgurin talaga kita, ganon. Pag ikaw lumabas ka sa bahay, gugurgurin kita, ganyan ang pananakot. Bantay ka lang. Oh. Ano mananakot si Inday Sara? Ang intensyon niya ay tumakbo siya sa pagkapangulo. Yun yung intention niya. Tinitisting niya yung gaano ba, kung hanggat saan ang kayabangan ng mga buhayang hinayupa kayo. Banatan mo Ma'am Malutikia itong si Maricel. Para hindi mapursige itong impeachment na ito.
Tama naman Maricel, no? Apat na impeachment yung na-file, hindi porke maraming impeachment, ibig sabihin may ginawa ng pagkakamali. Siguro hintayin natin yung trial para maipresenta yung evidence na kailangan to rebut the issues being made, no? Correct. Yun sa sinabi na pananakot, sa tingin ko hindi yan pananakot. Ang ginawa lamang ng kanyang pag-announce ng kanyang intention ay nabago yung arena, no? Correct. Dati ang tawag sa kanya ay defendant ng kaso ng impeachment. Ngayon, siya ang frontrunner sa 2028. It's a calibrated move para baguhin yung arena. Kasi dun sa arenang yan, kung ikaw ay defendant, talagang gugumukin ka sa numero. Pero kung ikaw ay frontrunner, at ito'y maiintindihan ng mga legislator sa mababang kapulungan, ididiinan mo ba si Vice Presidente na nagsalita na ng kanyang intensyon? So, accountability ba ito o politika? Correct. Alam niyo po, ako sa akin, wala talagang pananakot dyan. Part po yan ng strategy ng political team ni Vice President Inday Sara Duterte. Wala kayong magawa. Kung ito po yung nakikita ng kampo ni Vice President Inday Sara para matunaw ang impeachment na yan, good move yan. Bakit? Bawal bang gumawa si Vice President Inday Sara ng alinman mga estratehiya para matunaw at madiskaril itong nilulutong impeachment laban sa kanya, lalo na ngayon may pang-apat na naman. Karapatan ni Inday Sara yan. Kasi nga sobra-sobra na po yung pamumulitika ng mga galit sa mga Duterte, mga buhaya dyan sa Kongreso, nagsipayata na nga ang mga animal. Lalo na yung representative ba yun sa Quezon Province ba yun? Anak ng Kagong, sobrang payat na din eh. Lahat sila nagsipayata na, pati si Tambaluslos, pati si Ngingiwim, malapit na mga matupad talaga wish ni Cara David. Yan yung gusto ni Inday eh. Guluhin ko kayo. Ginulon nyo ako, dinurog nyo ako. Ngayon, gagawa ko ng hakbang para manahimik kayo at magmanikluhod at manginginig ngayon sa takot. O bakit ba? Yung ginawa ho ninyo kay Inday Sara pagdurog ng ilang taon, hinayaan lang naman ni Inday yan. Tawa-tawa lang si Inday. Minsan sumasagot si Inday pag napupuno. Pero pag sumagot si Inday, magsiiyakan na naman mga buhaya. So that's part of the game. That's part of political game, political strategy na yan ang nakikita ng kampo ni Inday Sara para matunaw itong impeachment na tama dito sa sinasabi ni Ma'am Malu Tiquia. Hindi ito for accountability. Kasi kung for accountability ho ito, bakit yung kuha sinabi na po matagal na unmodified opinion, ito ay politically motivated, pamumulitika para durugin at ipindown si Vice President Inday Sara Duterte na hindi naman nagawa-gawa nila na ngayon nagdeklara na pagkapangulo si Inday Sara, mangyak-ngyak kayo. Kasama kayong mga bayarang media. Tuloy, Ma'am Malu Tiquia, banatan mo pa si Maricel. Ganda sana, kaso walang utak. Okay, Politika. Yun yung ginawang pagbago nung arena ang gagalawan sa impeachment. So yung Correct. sinasabi po ninyong pagbabago sa arena, ano po ang pwedeng maging ibig sabihin nito sa kampo ng administrasyon? Well, mahihirapan silang magkaroon ng numero. Una yan. Kasi dinala yung usapan sa 2028. Hahatol ka sa isang ito na naghayag na. Correct. Ulit no, nung naghayag siya, wala ang seal ng Vice President, wala ang flag ng Vice President. At siya'y nakaitim, no? Correct. Prof. Malu! Yes. Opo, kanina may sinasabi kayo, nabiting kami yung walang cash-cash. Pakituloy nga po yung ano yun? Ano po yung pinupunto nyo doon? May isa kasing legislator na nag-iikot, nagbibilang sila ng numero tungkol dun sa impeachment para sa Vice Presidente. Sa pag-iikot niya, sinabi niya, wala tayong cash, wala tayong cash. So, that means it's a different terrain. Hindi gagamitin ang pondo. Stop muna tayo doon. Yung point dito ni Ma'am Malu Tiquia kasi last year, 'di ba may pera 150 million. So meron pa siyang napabalitaan pala na nag-iikot na kongresista na sabi ngalap ng perma para for impeachment kay Inday Sara. Nasabi wala tayong cash, walang pondo nga. Naubos sa blood control. So tama talaga tong komento ko noon na nagkaroon ng kaliwat ka ng corruption dahil gusto lang nila ma-impeach Inday Sara. Yun yung pinabusal sa mga kongresista may for literal release pa na project yung mga hinayupak na ito. Ito yung Maris. Nabalita natin partner. Partner. Parang birada gila. Mga kabistak, wala talagang nalikom silang perma kasi hindi pa umabot ng 100. Yan ang maliwanag dyan. Dahil nga walang kwarta. Tuloy Mamalo. Para doon, kung titingnan natin yung 2026 budget, merong mga pork na kasiksik, pero napakahirap mong galawin yan, lalo na lahat ng mata nakatingin sa'yo. Yung isang pinag-uusapan, yung Local Government Subsidy Fund, ang ang tinitingnan, pero essentially yon para sa mga magrarally sa NCR. So, may mga ganung bagay na tinake into consideration doon sa desisyon na mag-declare ng maaga. Bakit? Ano po bang nangyari nung unang Okay, tama nga kasi pinunduhan pati pala yung mga rally talaga, no? Tama talaga tayo dito na mga rally against Inday Sara, yung mga rally ng mga dilawan, yung mga ganyang ikulong mga kurakot. Oy, Maricel, sino may pundo yan? Galing ba yan kay Sandro? Itong balos-los. Nakasuot ikulong mga kurakot pero hindi naman galit kay Martin Romualdez. Ito lang Mamalo. impeachment na isinampalaban kay VP Sara? Kasi Maricel, yung unang impeachment, walang kopyang binigay, malinagay sila sa isang kwarto, inalis ang cellphone, pinilit silang pumirma. Ang pinirmahan nila, yun lang signing page. Hindi nila nakita yung complaint, hindi nila alam kung ano yung complaint. Kaya yun, reflected yun sa decision ng Supreme Court na kailangan makita yung complaint, kailangan yung pagpirma hindi sa pilitan, at kailangan binigyan mo ng kopya ng complaint yung respondent. Hindi naman binigyan nun si VP Sara at dinira na sa Senado. So, Mukhang hindi alam ni Maricel ang nangyayaring
nangyayari noong nakarang impeachment. Sel, gusto mo, Sel? Heart to heart tayo, Sel. Tara, Sel, ano? I-educate kita, Sel. Yung impeachment kasi, nakarang impeachment, Sel, ito po yung nangyayari, Sel. Pinapatawag, Sel, ang lahat ng mga kongresista, Sel. Di ba, 4 na impeachment yan sinampa. Yung nakaraang taon din, pang-apat din. So, pang-apat din yung binasura. At yung pang-apat yung binutuhan. At yung pang-apat ang pinagkakitaan, Sel. Pinatawag, Sel, tapos nagpag-interview pa doon si Franz Castro na meron daw quorum ngayon ang mga kongresista. At i-impeach na daw si Inday Sara. No? Napakakapal-kapal ng articles of impeachment. Kung saan-saan mga ebidensya, puro papel lang yata. Yung mga kongresista na nandoon, pumunta, kinulong sila sa mailang kwarto. At hindi po sila pinapalabas. Ngayon, pinapapirma po sila doon. At ang pinirmahan na nga lang yung page na kailangan pirmahan, pero hindi po pinapabasa. So ngayon, nakalikom po yun ng perma, mga ilang perma, yung 200 plus ba? Yung iba, hindi alam yung laman, at yung iba, inamin nila, akala daw nila merienda. Nung pagkatapos magpirmahan, Sel, hindi binigyan si Inday Sara ng kopya, at hindi nga dumaan, Sel, sa Committee on Justice, Sel. Sumugod ang mga buhaya, Sel. Alam mo, Sel, saan, Sel? Sa Senado, Sel. Prenouncement agad nila, Sel, eh. Na walang alam po yung gusto nilang i-impeach. Yun ang nangyayari, Sel. Pero, Sel, ang nangyari, Sel, sinabi po ng Supreme Court, unconstitutional yung articles of impeachment, Sel. Ngayon, Sel, alam mo na, Sel. Nag-apila pa, Sel, yung mga kakulay mo, Sel. Sabi sila ng kakulay mo, motion tayo doon sa Supreme Court, Sel. Alam mo, Sel, decision pa rin, Sel, unanimous, Sir. Wala man lang, Sir, pumanig sa motion ninyo, Sel. Kaya yan, binasuran tinuluyan, Sir. So ngayon, panibagong impeachment, Sel. Mukhang wala nang numero, Sel, hindi na mangyayari yan, Sel. So, yun na, Sel. Nalay, mamaluti kaya. So yung usapin na 1/3, sa tingin ko dahil na bago yung arena, napakahirap gawin. Kahapon lamang nung Wednesday, nung last session day nitong linggong ito, napakahirap magkaroon ng quorum. Correct. So, makikita mo yung behavior. Alam mo ito ni Ted, yung Nagbago behavior na. ng mga congressman na kapag mahirap yung pag-uusapan, pag tungkol yung political risk napakataas, usually yan hindi na nagpapakita o magpapacheck lang ng attendance tapos aalis na. Wala ka nang makikitang suporta. Kumbaga ngayon sa nangyayari, pag-usapan doon, impeachment, pabalik-balik na lang. Kaninong ano yan? Mga kaliwa na naman. Sila Father Flavi na naman. Father Reyes na naman. Sila Tenyo na naman. Sila Dilimaw na naman. Lagi na lang, hindi naman nadala. Lalo pa, kung nag-iikot ka, wala namang pira. Check attendance na lang ako. Ano pag-usapan, impeachment? Kayo na lang. Uwi na ako. Baka hindi pa ako iboto ng mga constituent ko pag pupirma pa ako dyan. Tingnan mo ha, consequence nila. Wala na nga silang tundo na makukuha, walang pira dahil naubos sa pangungurakot. Tapos matatalo pa sila. Huwag na tablado yung mga wise na mga traditional politician, di talaga susuporta. Tuloy, Mamalo. Tsaka isang bagay, Maricel, na maaga ang pasok ng politika. Hindi yun dahil sa ginawa ni Vice Presidente, maaga ang pasok ng politika dahil galit ang tao, dahil hindi na makakuha ng accountability. Yung issue ng walang nakulong, reminder yun sa botante na pag tumingin sila sa lugar nila at nakakita ng ghost project o substandard, ang parating pinupukol yung incumbent. Correct. So sinasabi ko madalas, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Correct. Dahil walang nakukuhang accountability dito sa gadambuhalang 1.5 trillion, yung iba sinasabi 1.9 trillion, na nawawala sa ating kaban ng bayan. Putik 1.9 trillion pala. Akala ko talaga 1.5 trillion lang eh. 1.9 trillion pala. So mga 2 trillion yung nawawala sa kaban ng bayan. Record breaking ka na lang, inayupak ang bangag ka. Tapos ngayon, BBM pa rin. Wag na oy! BBM pa rin. Marcos forever kayo? Forever bangaga? Sige kayo. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Bakit itong mga taong ito, no? Hindi pa rin na nadadala sa mga Marcoses. Mantakin mo ha, bago ito kay Mamalutikia, 1.9 pala. So mga 2 trillion yung nawala. More than pa siguro kasi yung mga ginto nawawala din. Alam nyo, para sa akin, itong impeachment labang kay Inday Sara, magduda na po ako dito kung tatawid pa talaga yan. Siguro, matutunaw lang yan para sa akin. Dadaan sa Committee on Justice kasi sabi naman ni Luis Roy, hindi maapektuhan ang proseso. Dadaan sa Committee on Justice, pagbubutuhan yan, kung meron kung inform at in substance. So ngayon, kunyari sasabihin ng Committee on Justice, may form, inform at in substance. So pagbubutuhan ngayon, doon sa plenaryo, kung sino yung papabor sa impeachment, live man yun. Diba? Live na live yun. So makikita ng maraming Pilipino, mga constituent nila, sa kanilang mga distrito, kung ang kanilang kongresista ay bubuto ba na yes to impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Siyempre tayo dito, abotante tayo sa lang lugar, ilista na agad natin. Yung kongresisman natin, putang ina, bumuto ka ng impeach si Inday Sara, dali ka sa akin pagdating sa 2028 presidential election. Ang masaklap niyan, matatalo na nga sila sa 2028, magagalit na nga mga constituent sa kanila, wala nang pundo na makukuha sila, bukya pa sila. Sira na yung kanilang political career. Yan ang magiging consequences yan. Pero kung wais, itong mga buhayang ito,
Teka, anak ng kamuti, malakas si Inday Sara. Sinabi pa nga ho ng Dilawan, pati ni Pastor Jack. Inday Sara, ang pinakamalakas at pag ngayon ang eleksyon, mananalo si Inday Sara. Sinabi pa nga yung Tiberos. Ang dami nang nagsasabi, mga Dilawan, si Inday Sara ang pinakamalakas. Nagpasorbi-sorbi pa. Kayo dyan sa mainstream media, ayan, News 5, nagsorbi din. Ang resulta, lahat ng maraming Pilipino ay gustong maging presidente si Vice President Inday Sara. Ang ating ang hinahanap po, yung Vice Presidente. Good news ito mamaya. Pag-usapan din natin yung paghahayag ni Robin Padilla na tatakbo siya sa pagka-Vice Presidente. Kailangan po natin talaga dito, iyan ang mangyayari. Tuloy muna natin si Maricel kasi naduduling na kay Ma'am Martia. Birahin mo pa, Ma'am Martia. Hindi, ihahabol ko lang, Prof. Isa ba to sa dahilan kung bakit, kumbaga, may mga concerns sa panig ng administrations, tapos may lumalabas ngayon na balita na bukas magkakaroon na ng pagkikita, sina PBBM, sina VP Lenny. Although, ang paliwanag naman nila, this is for an implementation of another project. Well, alam mo yung pagkikita nilang dalawa, whether yun ay para sa proyekto, parating natitingnan sa lente ng politika. Dahil magkatunggali sila ng 2016, nagkatunggali sila ng 2022, hindi maaalis ang interpretasyon na politika ito. At lalo na, nakadikit yan dun sa panahon na nag-declare si BP Duterte. So makikita natin yan, yung lahat na galawan, in reaction to her intent to run. Mapipilitan ang opposition, sila yung opposition, na magkasundo, ano ba yung ating grounds para tayo mag-build ng alliance, napipilitan rin ng administrasyon na bilisan ng paghahanap ng kanilang mamanukin. At doon sa frame na yon, lumabas ang isang foreign political consultant na nag-declare ng third force. So kung titingnan mo lahat siya ang mga bagay-bagay na yan, talagang 2028 na ang pinag-uusapan. So, si BP, napaaga lang yung kanyang pagkasabi dahil nga wala siyang partido, wala naman siyang pera, wala siyang mga kandidato, maraming kailangan gawin para sa isang presidential run. Correct, lalo na pundo. Ayan na, Maricel, sel. Alam mo na. Panalo na kami. So, palpal. Palakpakan natin si Ma'am Malutikia. Thank you so much, Ma'am Malutikia, sa pagtatanggol mo kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga nag-panic mood na ngayon sila eh. Ano pa sa kalye ni Bungit ng palasyo? Papunta kami kay Lini Robredo dahil may proyekto. Magproyekto kayo, puro nga kayo bus projects. Mag-flood control daw sila doon. Excited pa naman si Lini sa pagkikita nila ni Bungit. Kalod! Grabing mga memes ngayon habang naghihintay kunyari si Lini Robredo na darating ang kanyang leading man. Awkward eh. Nag-rumble noong 2016. Tapos nag-petition, natalo. Pagdating ng 2022, rumble na naman. Talo. Ngayon, magkikita kayo. Mga tanga kayo dyan. Kasi nga, panic mood na sila. Wala po silang pwedeng itapat kay Vice President Inday Sara. So ngayon ito, good news po, dahil meron pong magandang balita po tayo mga kaibigan ko. Yan na nga sinasabi ko. Ikaw naman, Idol Robin Padilla, kasi pwede naman pala eh. Dapat nung una, ito na lang yung payag mo para hindi ka mababash. At saka sana totoo na po ito ha. Baka na naman, atras na naman, animal naman talaga eh. Sabi dyan ni Idol Robin Padilla sa balita, Padilla, bukas na tumakbo bilang vice kung iuutos ni ex-President Duterte. Alam mo kasi, huwag ka nang magtulak ng iba, ikaw na lang ha. Ito po yung, basahin ko lang yung balita na yan. News 5 po yan, pero yung article na to ay galing po sa SMNI News. Sara Robin sa 2028, bukas umano si Robin Padilla na makatandim si Vice President Inday Sara Duterte sa 2028. Ayon kay Senator Robin, susunod lamang siya kung ipag-uutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo siya bilang Vice Presidente sa susunod na eleksyon. Gayon pa man, ipinunto rin ni Robin Padilla kung siya ay tatanungin, mas gusto daw niya si Marcos, anak ng kamuti naman talaga eh. Alan Peter Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa o magiging katandim ni VP Sara. Ang maging katandim ni VP Sara. Ang pahayag ay kasunod na sinasabi ni Atty. Jimmy Bundok na mas mainam na si Senator Robin ang magiging katandim ni VP Sara. Ito naman Samantala, handa rin umano si Senator Robin Padilla maging campaign manager ni VP Sara. Tingnan mo naman. Alam mo, Senator Idol Robin Padilla, pangatawanan mo na yan. Kaysa itinutulak mo yung Marcos, isinusuka nga ho ng taga Mindanao yan, sinakmasaktan na kami eh. Kaya mo yan, anak ng kamuti naman eh. Ilan yung boto mong nakuha, number 1 ka eh. Kaya mo, kailangan po natin ng totoong Duterte. Sabi mo nga, kahit sonogin ka, mangangamoy ka Duterte pa rin eh. Pwede naman pala, bakit ka pa naglabas ng pahayag na ganun? Pero nung nabalikan ko po yung video ni Senator Robin Padilla, parang sarcasm lang. Kasi tinanong siya ng media, parang respeto lang ba yung ginawa niyang statement na yun? Dahil dumaan si Amy Marcos eh. Siyempre, respeto. Alam mo naman si Robin Padilla, nandun yung pagrespeto sa mga kababaihan. Kaya na biglang nabanggit, Senator Amy Marcos ang basic ko, pero hindi pala. Ikaw na lang, Idol Robin Padilla. Ito, pakinggan natin, panoorin natin ha. Panoorin lang natin yung video. Ito. Sir, maybe get your reaction ng sir dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid. Will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. 1,000,000,000%. Isn't it too early, sir? May mga nagsasabi pag maagang magdeklara, baka... Marami na kasing maagang nagdideklara. Diba? Siguro. Bakit naman yung iba nung nagdeklara, wala namang reaksyon? Sir,
Tingnan mo ha, tingnan mo yung sa likod ha. Habang tinatanong si Idol Robin Padilla, si Jaime Marcos nasa likod dumadaan, ngumingiti-ngiti sa media. Nagpapansin si Jaime, oh. So ngayon napansin talaga ni Idol Robin Padilla, dumaan si Jaime. So ngayon tingnan mo, sunod na tanong oh. Hindi, yun ang BP ko, si Aimee. Tingnan mo ha, yan yung BP ko si Jaime. Natawa si Idol Robin kasi dumaan eh. Kaya inirespeto lang siguro ni Idol Robin Padilla. Ang problema na, nakuha yung konteksto na yon ng mga bayarang media. Pinapakalat Idol Robin Padilla. Kaya binabash ka namin din. Panindigan mo na, ikaw na ang Vice Presidente, wag na itulak si Manggao. Awards. Kayo na maging candidate. Hindi po, si Aimee ang gusto kong tingnan mo, kay Sara binalik siya Aimee. ulit. Aimee as VP, sir, tinatulak niyo. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sir, Aimee Tanda, napag-usapan niyo na po yan sa video. Wala, ako lang. Ako lang ang may gusto. Tingnan mo, natawa pa nga siya dun eh. Hindi naman daw pinag-usapan, wala. Siguro nasita to si Idol Robin Padilla, para sa akin lang ha. Nasita to, kaya biglang nagkambyo ngayon, nabago yung tono. Nabago yung tono ngayon. Oh. Sir, isusunod niyo po actively. Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Aimee. Reconciliation ako. Sir, kung magmitingan sa minority, may focus po mingitin yung minority. Lagi naman kaming ganyan. Kasi nga, parang Monday, di ba? Well, check, sabi niya, nag-iikot daw siya sa Pilipinas for reconciliation. Daw, wag na po. Walang reconciliation sa ginagawa po ng mga Marcos sa mga Duterte. Sabi nga po ng apo ni Tatay Digong, kahuli-hulihang dugo, kahuli-hulihang apo ni Bongbong Marcos, hindi namin mapapatawad. Walang reconciliation, Idol Robin Padilla. Kaya ito, nabago na po yung kanyang pahayag at ito po yung sinasabi ni Idol Robin Padilla. Sana po magiging consistent po kasi ito man yung pinakalitis, yung video, yun yung una-una. Ang sabi po dyan ni Idol Robin Padilla na ipinanganak po tayong ready, lalo na yan para sa akin. Vice President, hindi naman masyado yan. Puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. Tingnan mo. Kayang-kaya mo yan, Idol Robin Padilla. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang magturo ng Marcos, anak ng kaguwang. Ituro mo na lang si Bongo, ituro mo na lang si Marcolita, Peter Cayetano, huwag lang yung Marcos kung ayaw mo. Kung ayaw mo, ako na lang. Anak ng kamote naman. Kasi nagugulo na tayo masyado eh. Kailangan iisa po tayo ng direksyon. Kagaya silang Bino, iba rin silang Bino, magalong, no? Sana po tayong mga supporter, si Vice President Inday Sara, ni Tatay Digong, para makamtan po natin yung tinatawag na there will be a day of reckoning. Protest votes, no? Revenge votes. Yan po yung boto natin yan. Kailangan managot ang lahat ng mga kurakot. Nasabi ni Maricel, hindi pa rin nakukulong. Anak ng kamote. Kulong na yan. Sigaw na ikulong na yan. Hindi man lang ninyo mabanggit si Martin Romualdez Buaya, ikulong eh. Kung hindi mapakulong niyang Marcos admin yan, tayo magpakulong. Pagdating sa 2028, pag naging presidente si Inday Sara, dahil naniniwala ako dyan, no mercy si Inday Sara kasi hindi ko po talaga makalimutan yung sinabi ni Inday Sara nung pag-launch ng Tapang at Malasakit sa Taguig. Na ngayon, ito po yung dala ni Vice President Inday Sara Duterte. Na tapang, ibalik ang Tapang at Malasakit. Na ang sabi niya, no mercy ako. Pagkalaban kita, kalaban na talaga kita. Kalaban na talaga kita forever. Walang reconciliation si Inday Sara. No mercy. Walang ariglo si Inday Sara. Ito yung leader na kailangan natin. Pero si Aimee po, gigil ako dyan eh. Pag na yan, tapon mo sa basurahan yan. Kaya nga ako, nag-iingay din ako sa social media ngayon, sa Facebook. Gusto ko mabura po yung sinisigaw ni Idol Robin Padilla na Sara Aimee. Sara Marcolita, Duterte Marcolita. Ngayon, kung ito po yung isisigaw ng karamihan, kasi Luzon man din si Idol Robin Padilla, may numero naman din, may baluarte naman din, number 1 sa pagkasenador, qualified talaga siya. Di ba ho? Duterte, Padilla, tandem sa 2028 para landslide at wala nang sakit sa ulo kung sino-sino pa ang ating hinahanap. Kung ayaw ni Marcolita, sige, Duterte, Padilla tayo sa 2028.